morning guys. So ngayong umaga magpakain tayo ng ating mga alagang pabo at saka mga manok. So ang pagkain ng namin guys itong rice bran. Kasi ito lang yung available namin ngayon. I-mix ko lang to sa corn bran. Ganito lang yung routine ko guys sa umaga at saka hapon. Pagkain sa ating mga pabo, manok at saka mga guinea fowl. So ngayon tapos na ako magpakain dito sa labas. Mamaya doon naman tayo sa loob sa ating mga pabo na 3 to 4 months. And share ko lang guys na di talaga pwede na marami kang barako tapos kunti lang yung mga babae na pabo mo, kasi ganito yung mangyayari Kung makita nyo, pinagtutulungan nila yung aking isa na babae. Ang mangyayari kasi niyan, masusugatan yung kanyang likod, yung iba na mamatay. Kaya mas maganda na isa o dalawa lang yung ating mga barako. Ngayon, papakainin natin yung iba na nasa loob guys. Ito yung ating ibang pabo na nandito. Whoop, yeah. Okay. May nagtanong pala sa atin guys, isang follower natin. Sabi niya, "Boss, kinukulong mo ba pag tag-ulan mga pabo boss? Sana masagot, salamat." Shoutout pala sa iyo, Sir Jefferson Marcos Lodi. Yung sa akin boss, yung ganito kalaki, kinukulong ko pa sila pag umulan. Kasi base sa aking experience, ang ganitong edad, mas madali pa silang mahawaan ng mga sakit. Pero yung mga nasa labas natin, tulad yung mga barako natin kanina, yung mga ganito, hinayaan ko lang sila. Kasi pag tag-ulan, kusa lang mo yan silang sa silong. Matibay na yan. Yun lang sa experience ko boss kinukulong ko yan sila. Pero after nilang kumain, pinapakawalan ko sila para makakain sila ng mga insekto at saka mga damo sa labas. And pag ulan naman, paghapon, ipapasok ko naman sila dito sa kulungan. Yun lang yung routine ko dito guys sa kanila. And ngayon, papakawalan na natin sila guys. Okay, laag na mo, laag. Pwede na mo mula aga. Paano? Ang saya nyo So yun lang guys, sa ngayon maraming salamat. Bye bye.